pirasong bakor. Tapos may mantika, and then sinaklop ko yung takip ng kaserola, and then nagsangag ako ng pasta. Ayan, nagsangag ako ng pasta, yung brown lang. Tapos lalagyan ko na siya ng water. Ito ay meron ng magic sarap na kaunti at may kaunting asin. And then lagyan ko siya ng tubig. And then lagyan ko siya ng kaunting kaunti pang tubig ito para lumambot yung aking manok. Tapos ito naman yung tubig ko sa panin. Ayan. Tapos lalagyan ko siya ng dalawang hil. Isang hil lang pala. Tapos hindi kasi na siya kumakain sila na may hil. Tapos lagyan ko sila ng ano ko muna ito. Saan yung takat niyan? Yun, yung takat niyan. Ito. Tapos lagyan ko siya ng and hindi kasi sila masyado kumakain ng masyadong may hil. Kaya ito na lang lalagay ko isang perasong pwede naman 2 peraso. Gasan natin guys. Gasan ko. Tapos lagay ko dun sa tubig. Tapos tingnan natin kung may hil. At pag walang hil, ay di wag na lang. So walang hil kami. Ay meron pa lang hil kami. Isakuha ko ng isa lang. Buksan ko lang ng isang hil. Ayan sasangag ko yung pukutin. Walang asing ba. Ayun, may diklap lang yung kaya nga bubuksan kasi kayo. Ayan, bakit ayaw mabuksan ga? Ayaw mabuksan. Ay ano ba ayun, nabuksan din. Ay gagawin marami na masarap kayo bumita parami. Hindi naman sila kumakain ng ganyan. Kaya hindi naman sila kasi guys kumakain na masyadong may mga pabango pa na ganyan, may mga hil, hindi. Tapos yung pinagpirituhan ko mantika ng manok, ay siya ko na lang ilalagay ko dito para may nandito na din yung lasa. Para ba magkalasa na rin siya. Ayan. Tapos mikos na natin yan. Tapos takpan na natin, kuluan na natin. Ayan lang guys, ang aking lunch for today sa aking mga amo. Ano ba ang gagawin ko tayo? Nakalimot ko na tayo kung anong gagawin ko na tayo. Pasensya kayo. Record lang kasi camera ay yung cellphone lang ang gamit ko kasi. Ayan. Tayo ay water. Iyan ang aming tanghalian, guys. Tapos maglilipit na ako. Pakunti naman hugasin ko. Nakapaghugas na ako. Yung batad ko pala, may lemon pa rin yun. Hindi ko lang alam kung anong tawag doon sa lutong ganyan. Kasi,
nakuha ko yun sa YouTube. Ay Arabic yung sulat at saka yung ano, ay di, ano lang, ginaya ko lang. Yung dati yun, laham yun. Yung ganyan, yung laham. Sabi nung nanay ko kumbaga nagustuhan nila yung ganyang luto pati ng mga bata. Minsan daw gawin ko yung manok naman. Eh di, ayan, gumawa ako ng manok. Nakita ng nanay ko na yun ang ginagawa ko ngayon. Eh di, yun. Ayan. Tinatanong nga nung mga bata kung anong oras daw ako matatapos. Sabi ko wala pa, maybe half hour. Kaya baka ganun lang ang oras. Yan. Ito ginisa ko lahat yan pinirito ko. Tapos hiniwaan ko lang sila ng patatas. Hiniwaan ko lang sila ng bawang sibuyas at ginisa ko. Yan, ito yung pinakasabaw nila. Di, ayun. Medyo konti na lang yung sabaw. Tapos, lilipat ko yung apoy para madali siyang kumulo rito. Mahina kasi pag dito. Siya naman ipalalambutin ko na lang. Pagpapalalambutin ko na lang doon yung patatas. Tsaka yung manok. So, paano guys? Hanggang sa muli. Bye. Mamaya ulit. Bye. Please click the button notification para lagi kayo updated sa aking upload. And then, like and share and comment na good comment naman yung mayroon ako kung ano yung maganda kong gawin sa channel ko. Then, yun, please paki-support and please paki-subscribe na rin po ako. And thank you, God bless, and bye-bye. And thank you sa lahat po na nanonood ng aking mga ina-upload na video. Kahit ito ay hindi nakaharap sa mukha ko at yan sa aking mga niluluto, ay naririnig po naman ninyo ang maganda kong boses na parang boses na iniipit sa lata ng balde ng tinapay na mix up. Mix up? Meron pa ba? Oh. Tapos kagabi, binuksan ko si alkansya ko. At ako ay minsan ay sabi ko parang masarap wala akong pagkain doon sa loob. Pag nagpaalam ako, sinamahan naman nila ako. Tapos, sinamahan naman ako ng anak na binata ni nanay. Hindi na kasi ako pwedeng maglakad. Siyempre, maghihintay ako ng bakanting oras ng mga anak ni nanay. Kasi sabi ng nanay ko, marami na din daw gumagawa ng hindi maganda dito. Pag nagustuhan, minsan pinaparahan nila ang yung mga katulad kong katulong, hinihilat, sinasakay nalaan sa sasakyan. Oo nga naman, sa dami ngayon ng mga nawawalang iba't iba, hindi lang siguro Pilipino ang nangyayaring ganito dito. Kahit saan naman siguro ng sulok ng bansa merong gano'n. Kaso nga lang, camping ingat tayo mga kababayan. Pag gabi na, tulog na lang, uwi na diretso ng bahay. Pag na kung saan pang pumunta. Dami na nangyayari. Marami na din nanguha dito. Hindi bata dito ang kinukuha. Matanda. Ayan. Mga matsatsansa na kinukuha. Yun, kumulo na. Yan, kumulo na. Ako'y titikim. Pero itong aking pantikim ay pwede naman. Tapos, lalagay ko ito dito. Ayan. Parang matabang yan sa kanin ko. Hindi ako kasi nung nag-aasin dyan. At sila ay nag-aasin ng kanila. Ayan. Asin sila. Yung kutsarita kong ginamit sa nandun na sa nagpiting. Tapos dito. Tapos din I think haluin ko siya.
Mikos-nitos natin to, guys. Ay, yun, luto na siya. Oh. Malambot na siya. Ayan, malambot na siya. Pero madami pa siyang sabaw. Kailangan, konting sabaw lang siya, malapot lang siya. Tapos, ay, mag-a-another kutsarita na naman ako, guys. Para matikman si ito. Ay, okay naman pala ang alat. Okay naman pala alat itong aking. Ayan na, guys. Ayan. Lagyan natin ng medyo may paanghang bang sili dining pula. May sili dining pula. Ba't yan? Nakakukuha ko yung dalawahin ko aking kakainin. Hindi na ako nakakakain ng may sili. Ayan, dadalawahin ko na siya. Tapos, nabili ko. Tapos ako binigyan ng sandahan ng nanay. Bumili ako ng tinapay. Nasa muni. Then, gawa ko ng yun ang aming hapunanin. Tapos, lagyan ko pa ng kaunting yung kanilang taran. Wala pa naman half hour pala na ito na rin. Hindi ko talaga ma-back ang aking camera kasi cellphone lang. Pag-ibig ako po. Makikita naman. Kaya mo nang makita ang kalat. Wag lang yung mukha ko. Wag lang makita yung mukha ko. Kailangan yung kalat. Yung mga ligpiting, yung mga hugasin natin, nalaglag na. Ay, gano'n. Tapos, ito. Atin na nga iikot ha. Mag-bow. At gano'n nga. Hello. Good morning. Good afternoon. Magandang araw sa ating lahat. Saan man sulok tayo ng mundo, naroroon, sulok ng bansa. Mga ka-OFW ko, mga ka-single mom ko, kumusta naman tayo dyan. Tara, samahan niyo ako, maglilinis tayo ng grahe kahit mainit. At dito from out, akala ko dito sa Saudi, hindi nagpawaran out. Aba, ay ako may chismis. Yun ang chismis ko. Diba? Nagmamarites ako, akala ko dyan lang sa atin sa Pilipinas. Ang brand out. Ay, dito pala meron dito. Nahawa na. Brand out kami ngayon. Ay, mamaya ako magluto. At ako muna nagwawalis. Samahan ninyo ako magwalis. Ito matagal ko na pinaplano. Bago ako magbaldeo, ay akin ang aanuhin. Akin ang wawalsan. Para hindi kasi maputi. Dito ay ako ay puputik mamaya. Magbabaldeo ako mamaya. Ako muna ay maglalagay ng fish. Ako may stand ay hindi ko dinadala ang stand ko dahil ayan Christmas na. Kailangan ko na muna magpaalam at magmadali ako. Babay na muna ha. Yun lang, chismis ko. Run out dito sa Saudi. Hindi ko alam. Kaya pala kahit anong pilit ko. Pagkukon ko na sa akala nawalan ako ng signal. Yung pala pagkawala ng signal ko, wala palang kuryente. Hindi ko na malayan. Ay. Paano? Mamaya na ulit. Baka i-update ha.
Bye-bye muna. Bye-bye. Ito na yung aking ano, update sa inyo. Tapos na akong magwalis. Nagpapahangin lang ako. May kuryente na kami. Ito talaga ang gustong-gusto ko, talagang hangang-hanga ako dito sa sa re-reactionan ko. Kumbaga, maganda yung aking reaction na talagang relate ang buhay ko dito sa batang ito. Kumbaga, yung karanasan lang, yung pamumuhay lang, relate ako. Kumbaga, ganun. Pero hindi ako nakarelate na ako makatapos ng college. Pero nakatapos naman ako ng hanggang high school. Pero self-supporting din ba? Ganun. Nandun na kaagad senior cut. Ito guys, hangang-hanga ako kay nanay ng ate Karin na binablog ni Sir Tikram. Alam niyo kung bakit ako naging proud na proud sa nanay ni ate Karin. Kasi kahit ganun kadilim, kahirap ang pinagdaanan niya ng buhay niya, tinaguyod niyang pag-aralin yung kanyang anak na si ate Karin, na kahit siya ay may kapansanan sa paglalakad, nagpilit siya maghanap buhay na maglabada. Salamat na din naman at kahit ganun siya, may tumanggap sa kanya na maglabada para makapagpaaral sa anak niya. Relate ako kasi kumbaga relate ako kay ate Karen kasi pumapasok siya ng butas ang tsinilas, may kawad ang tsinilas. Naranasan ko yun. Kasi nga wala akong kinalakhang nanay, maagang namatay ang nanay ko. Maliit pa lang daw ako, namatay ng nanay ko. So, lumaki ako, kapisan ko yung ang tatay ko lang mga lalaki. Noon ay may parang 6 years old, pwede ka nang mag-aral kasi ako January tamang bukas ng taon ng pasukan ay pwede na ako mag-aral. Pero hindi nila ako pinag-aral ng tatay ko. Pinilit lang ng tiya at tiyo ko para ako makapag-enroll ng grade 1. Pero hindi totally grade 1 yun. Pinasukan ko ng 7 years old ako. Kundi parang kinder kagad kasi walang daycare, walang kinder noong 1980s, ganun. Tapos, kumbaga, na-relate din ako doon kasi pumapasok ako ng naglalakad. Kumbaga, noon naman, iba na ngayon kasi mahal na ngayon ang bilihin. Noon, mura pang bilihin. Pag may 50 cents ka or piso, marami ka na, may papel ka na, may lapis ka na, kumbaga ganun. Tapos may pang-recess ka na, may mabibili ka ng pagkain. Pasensya na kayo at nakikita yung aking kawan. Nakasando lang ako kasi, putulin ko muna. Nakasando lang ako at sobrang init. Galing sa labas ay sobrang init. Wag lang naman siguro kita yung yung didi, ganun. Siguro wag lang kita yung dibdib na maigi. Hindi naman. Tapos yun nga, wala akong tissue dito. Kumbaga, mababa talaga ang luhaan ko. Tapos yun, ang pagkaibala namin ni Ate Karen, siya bag, totoong bag. Ako yung sando bag. Yun ang gamit ko noon. Tapos, nakatapos siya. Tapos, yun nga, kapiling na yung nanay niya. Tapos, hindi siya
yung nagpasok ng sa amin na yung pakinabangan ba, yung para makalibre ka lang sa pag-aaral. Noon naman kasi walang tuition ang elementary. Walang tuition noon, kundi kung yung miscellaneous lang, babayadan mo yung mga pang ano sa eskwelahan, yung mga ganon. Pero yung enrollment noon, parang wala kaming enrollment noon nung ako elementary. Miscellaneous lang kami noon. So, nakaka-proud yung mag-ina kasi naigapang ni nanay si Ate Karen na makapagtapos ng college. Pero yung sabi ni patay na yung tatay ko, malakas pa noon ang tatay ko, hindi niya ako lakad, hindi niya ako, parang siya pinanghinaan ng loob ba, na makapagtapos ako lalo't ako'y babae. Naisip siguro niya, hindi rin naman siya makikinabang pag ako'y nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi mag-aasawa rin siguro ako, ganun siguro yung takbo ng isip ng tatay ko, kaya hindi siya nagpaaral ng anak. Kaya lang ako nakatapos ng high school kasi yun ang pagkaka-different namin Ate Karen. Kumbaga, ang pagkakaano lang namin, yun nga, kumbaga, pumasok ako ng pakinabangan. Si Ate Karen naman, pumapasok siya ng mag-alaga ng bata. Kumbaga, nagsasideline din siya para sa pantuwang sa kanyang nanay. Tapos, ako naman, talagang 9 years old, nagdesisyon na ako, sumama ako sa tatay, sa mga sa tiyo ko. Parang nasa isip ko kasi, doon hindi na ako maglalakad. Kasi yung bahay ng tiyo ko mismo ang sentro. May malapit, maglalakad. Although maglalakad, pero hindi katulad ng lakad ko na malayo. Baga, isang barangay pa ang dadaanan ko bago dumating ako ng eskwelahan namin. Nung 9 years old ako, nandun ako, nakikipakinabangan na ako. Pumasok na ako pakinabangan para makalibre ng baon, ng pambili ng gamit, ng pambayad sa eskwelahan, ganun. Kaya, napaproud ako dahil sobrang lakas ng loob ng nanay ni Ate Karen kasi talagang hindi siya tumigil na kahit ganun siya, nahirapan siya lumakad, talagang pinilit niya na magtrabaho ng paglalabada. Sa bagay, ngayon naman hindi na yung tulad noon na magtatabo ka, yun sa balon. Ngayon naman, basta mag-gripo, pipihitin mo na lang, ganun, kaya puso, ganun. Tapos yung na-proud lalo ako kay Ate Karen kasi talagang dun ako, kahit ganun ang edad niya, talagang hindi niya ikinahihiya. Hindi siya nahihiya, hindi niya ikinaya yung ganun ang sistema ng buhay nila mag-ina, yung chinilas niya na butas-butas, hindi niya ikinahiya, talagang isinusuot pa rin. Naalala ko nga nun, pag binilhan ako ng chinilas ng tiyuhin ko, yung binilang chinilas ng tiyo ko, gagamitin ko lang yung pagpasok ko. Pagkapasok ko, pagkadating ko to sa bahay nila, lilinisin ko yun, itatapi ko. Tapos kung yung butas na chinilas at mayroong alambre, yung may kawad ng notebook, yun ang sinusuot ko araw-araw. Sabi ko mahirap kasi pag nasira na uli yun, hindi naman ako nangihingi sa kanila. Basta bahala kayo kung bibilhanin niya ako. Ganun
ako, hindi ako nanghihingi sa kanila. Tapos, naalala ko nung pinakita ulit. Pangalawang kita ko na yung tsinelas dati ni Ate Karen. Talagang ganun. Talagang butas yung may sakong, butas yung may doon sa may papunta ng daliri. Ganun talaga yung tsinelas ko. Walang pagkakaiba. Ayun, napakasarap lang ng ganung katwiran ng ina na gagawin ang lahat para maibigay lang yung magandang kinabukasan ng kanyang anak. Kahit lang siya, hindi niya ininda yung hirap ng paglalakad niya, hindi niya ininda yung hirap ng kanyang susuungin. Gaano kahirap ang paglalabada dahil danas ko rin po yan. Isa rin po ako single mom ngayon na bago ako makapunta dito sa Saudi, naglabada muna ako. Gaano po kahirap ang maglabada. Buti nga dyan sa lugar ni nanay kasi pupuntahan niya mismo doon na mismo sa bahay maglalaba, doon sa bahay ng kanyang paglalabahan, doon na mismo siya maglalaba, gripo siguro ang pinaglalabahan niya or puso, siguro ganun. Pero mahirap pa rin yun kahit hindi na siya nagbubuhat, napakahirap pa rin. Pero hindi talaga niya ininda yun hanggang sa makatapos makuha ni Ate Karen yung gusto niyang kurso. Tapos ganon din si Ate Karen na lahat ng yung mai-extrahang maayos-ayos, yung tulad ng pag-aalaga, nag-aalaga siya ng bata para may pang tuwang doon sa nanay niya. Kaya isang huwaran. Ganon din naman, ganon dapat ang mga magulang. Kumbaga, kung hindi tayo nakapag-aral, hindi man tayo nakatungtong ng college, at hanggang elementary lang o high school, huwag natin sukuan yung ating anak na makatapos at makapag-aral ng mabuti. Gawin natin ang tama. Gawin natin yung tamang trabaho. Gawin natin magtrabaho tayo para sa anak natin, para makagraduate, makapag-aral. Kasi wala naman tayong ibang maiibigay sa kanila kundi yung bagay na makapagtapos sila ng pag-aaral at hindi iyon mananakaw ng ibang tao at yun talagang matagal nilang pakikinabangan yung sila nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya yun, hindi sinayang ni Ate Karen yung paghihirap ng kanyang nanay, lalo na ganun nga ang sitwasyon ng kanyang nanay. Meron din naman na anak na yun nga, napaproud din ako sa anak ko kasi kahit lang kami maaway, kahit lang kami mababag, hindi rin naman niya pinabayaan yung kanyang pag-aaral. Salamat din nga po sa Panginoon kasi yung lahat ng paghihirap ko, sinuklian ng aking anak. Di siya rin naman po ang makikinabang at yung kanyang magiging pamilya, yung kanyang magiging anak at asawa, yung ang makikinabang nun. Walang iba kundi sila din ang makikinabang, siya at yung magiging pamilya niya, bubuuing pamilya niya. Kaya napaproud din ako kasi hindi nga niya tinapon o inaksaya yung paghihirap at puyat at gutom ko dito sa Saudi. Kaya doon sa mga bata, tama naman yung mga sinasabi ni Ate Karen pag siya hinihinga ng payo ni Sir Tikram na pag pinag-aaral, huwag bumarkada, isipin yung hirap ng pamilya, hirap ng tatay, hirap ng nanay.
mag-aral ng mabuti. Hindi man makakuha ng medal, ang importante maka-graduate ng college, importante masuklian yung lahat ng paghihirap ng magulang. Ang pagkakaiba ko nga lang, nag-self-supporting na nga ako, pero hindi ko pa rin natupad yung pangarap ko. Kasi, noon kasi, walang Sabado class. Walang Sabado't Linggong klase. Yun lang naman ang bakanting araw ko. Yung Sabado at Linggo. Sabado ng hapon, pwede akong umalis kung mayroong mapapasukan at Linggo ng hapon pa rin kasi nandoon yung mga amo ko at nangangatulungan na ako noon na makagraduate ako ng 4th year. Kaya natawa ako doon sa balik tayo. Natawa ako nung tapo ni August yung tsinelas ni Ate Karen. Natatawa ako na lang, nakita ko parang nalungkot si Ate Karen. Sa totoo lang, sa nakaranas ng ganun, sabi nga, hanggang kaya mong pagtiisan, hanggang kaya mong gamitin, hanggang kaya mo tiisin, gamitin yung tsinelas, gagamitin mo eh. At dahil yung isipin mo, pag bibili ka, mababawasan yung iniipon mong perang pang bili mo ng project, pang bili mo ng papel. Ganun ako noong ako'y nag-high school. Imbes na isipin ko yung pambili ko ng tsinelas, hindi ko yun iniisip ko makapag-subject ako, makapasa ako ng project ko sa isang subject ko or dalawang subject ko na dapat kong pasahan ng project para pumasa ako. Ayun, ganun yung siguro ni Ate Karen, nanghihinayang pa siya doon at biglang, although meron na siyang bagong tsinelas na binili, ganun siya katipid. Ganun siya magpahalaga sa isang gamit. Ganun din ako noon. Ganun din ako noon hanggang ngayon ganun pa rin ako. Kaya nung nandito na ako, pag inaalok ako ni nanay ng, di ba pag tapos ng Ramadan, mag-alis sila ng mga gamit. Inaalok ako ng nanay ko. Sige, sasabihin nun, sige Elsie, mamili ka na dyan. Ang ginagawa ko, mamimili ako ng yung medyo maganda-ganda pa para ang naiisip ko, pwede pa itong gamitin ko pag uwi ko ng Pilipinas. Hindi naman ako nag-oopisina, hindi naman ako ang trabaho ko kung papala rin ako sa pag-YouTube ko, ito ang trabaho ko. At saka ayun, nag-iisip ako na nagiging negosyo ko bago ako umuwi ng Pilipinas para hindi na ako hingi doon sa anak ko. May sarili din akong pera, ganun. Hanggang malakas pa tayo, huwag tayong aasa sa anak natin na manghingi. Balikan tayo. Kung saan lang silang magbalik, kung babalikan tayo ng ating pinagpagudan, huwag tayong hihingi ng ganun. Magkusa kayo kung aalagaan ninyo ang magulang ninyo. Magkukusa kayo kung tatanawin ninyo yung paghihirap ng magulang ninyo. Ganun. Pero pag hanggang malakas pa't kaya pa, magtrabaho. Huwag umasa sa bigay ng anak. Ayun ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Kaya, ayun, kaka-proud lang yung mag-ina ni Ate Karen na sa kabila ng lahat ng madilim ng buhay,
na kanilang pinagdaanan, ayun, nakalampas sila sa paghihirap. Yung kanyang nanay, nalampasan na nila yung isang gustong-gusto nila, nakamit na nila yung gustong-gustong nilang makapagtapos si Ate Karen. Kaya ngayon, doon sa scholar din ng mga nag-graduate, scholar din na certicram, ng lahat ng nag-scholar na nagcha-charity. Lahat yan, congratulations kasi nakagraduate na kayo, na hindi ninyo sinayang yung tulong ng mga nagcha-charity, ng mga sponsor ninyo. Congratulations sa mga nag-sponsor, sa mga batang nagsisipagtapos ngayon na nag-i-scholar ng mga nagcha-charity vlogger, nilang lahat ng mga na certificate, kasi meron nang gumraduate ulit na scholar si certificate. Magaling si Angelo. Cum laude. Summa laude. Siya nga. Galing ni Angelo. Congrats sa inyo at hindi ninyo sinayang yung mga sponsor ninyo. Yung bigay ng sponsor ninyo. At congrats sa iyo, Ate Karen, kasi isa kang nagiging tularan ng mga kabataan ngayon na pinag-aaral ng magulang kahit naghihirap, pinipiling mapag-aral. Na ganun. Hindi mo rin sinayang yung pagkakataon na ibinibigay sa'yo para makapag-aral ka at makatapos ka. Kaya, ayan, si nanay na Ate Karen at saka si Ate Karen ay magiging isang huwaran ng mga magulang at ng mga anak. Yung magulang na nagsusumikap para makatapos ang anak, at yung anak naman na pinahahalagahan yung paghihirap ng magulang. Isa kayong nagiging huwaran pag napanood nila yung buhay ninyo, yung istorya ng buhay ninyo. Parang na-share ko din iyon sa aking Facebook ay yung istorya ngayon. Pero yung ngayon, hindi ko pa na-share yung pag-ano ninyo ng pag-graduate ninyo. Hindi ko pa na-share yung mga vlog pa ninyo. Pero yung iba ngayong na nag-start doon, na-share ko na yun. Siguro mapapanood na yun ng mga kabataan dahil makakakuha sila ng aral doon. Pahalagahan nila yung paghihirap ng magulang. Hindi yung naghihirap yung magulang para pag-aralin sila, barkada doon, barkada dito, gala doon, gala dito, yung ganun. Hindi nila iniisip yung paggala, may gastos pa rin yun. Yung paggala, hindi ka naman pwedeng sagot ka lahat ng iyong kasama doon. Siyempre, yung pamasahe mo, lang na masagutin pa yun ng mga kakasama mo doon. Gagastos ka. Alangan naman hindi ka mag-share doon sa mga kakainin ninyo sa picnic. Gastos din yun. Imbes na yung gagastusin mong pamasahe, imbes na yung gagastusin mong i-share mo doon sa pagkain para sa enjoy ninyo, sa picnic ninyo, isipin mo na lang yung kinabukasan mo, yung bukas may pasok, kailangan ko ipunin ito para kinabukasan bigyan man ako ni nanay or ni tatay o ni nanay ng pera, mayroon ng pandagdag ako. Hindi na ako manghihingi ng mga hihingi.
Ay, kasi yung iba larga doon, larga dito, relax dito, relax doon, kumbaga, outing doon, outing dito, hindi iniisip yung hirap ng magulang o sino man yung tumutulong para makapag-aral. Dapat yun ang isipin ng mga kabataan ngayon. Kaya tularan ninyo si Ate Karen, panoodin ninyo yung yung istorya ng buhay ni Ate Karen na hindi man siya nag-i-scholar ni Sir Tikram, pero pinahalagahan niya yung paghihirap ng kanyang nanay. Pinahalagahan niya yung centavos na inaabot ng kanyang nanay. Pinahalagahan niya yun. Hindi niya ginastos sa walang kabuluhan. Ginastos niya yun sa kabutihan, sa may kabuluhan. Ginastos niya yun sa kanyang pag-aaral. Kaya, ayun, at nakagraduate siya, nakapagpag-graduate si nanay. Kahit ganun ang hitsura, ganun ang kanyang kalalagayan sa paglalakad, talagang nakakabilib si nanay. Proud na proud, nakaka-proud talaga si nanay. Kaya yun lang. Congratulations doon sa kay Ate Karen at congratulations doon sa mga scholar ni Sir Tikram na si Angelo na nag-graduate din ngayon, July 10. Congratulations sa inyo. Kaya isang huwaran si na Ate Karen, si Angelo, si nanay. Yan. Isang huwarang anak at isang huwarang magulang na nagsusumikap at nagpapakahirap para makapagpaaral sa anak. At yung anak naman ay nagtiis ng hirap na ngayon naman ay nagtagumpay yung paghihirap nila. Kaya lahat ng mga kabataan ngayon na pinag-aaral ng anak ng mga magulang ay ginagapang ng pag-aaral ng mga magulang. Saka na ninyo gawin yung pag-outing, yung lahat ng yung yung paggagala, saka na lang ninyo yun gawin. Pag may sarili na kayong trabaho, nandyan lang yung barkada, nandyan lang yung mga magagandang view, yung magagandang mga basta yung kasiyahin, nandyan lang yan. Pag lalo mo matitikman ang kasiyahan ng buhay mo pag ikay may sarili ng income, may sarili ka ng trabaho, nakatapos ka na ng iyong pag-aaral. Para naman masuklian mo yung paghihirap ng magulang mo, mag-aral ka ng mabuti, i-focus mo yung sarili mo sa pag-aaral mo. Tingnan nyo, nag-focus ng pag-aaral si Ate Karen ngayon, graduate nga siya. Mag-focus sila, graduate na sila. Kaya, yun, panoodin ninyo yung istorya. Kung hindi pa kayo din kay Sir Tikram, panoodin ninyo. I-subscribe ninyo. I-search ninyo yung Tikram. Yun. Tikram vlog. Yun. I-search ninyo sa YouTube ninyo. Panoodin ninyo. Makikita agad ninyo yun. Yung istorya ng buhay ni Ate Karen. Nakaka-inspire talaga siya, nakakahawa, baga, nakakahanga, ganun. Kaya, yun lang, at sana marami pang batang maging katulad ni Ate Karen, na pahalagahan bawat sintimo na pinaghihirapan ng magulang. Dahil hindi habang buhay ang malakas ang magulang, may paghihina ang magulang. At doon din naman sa mga magulang, wag nating hayaan na hanggang pangarap na lang yung ating mga anak na pangarap ng anak natin na makapag-aral, makatapos. Gawin natin yung
yung matupad ng anak natin yung pangarap na sila makapag-aral, makatapos, makagraduate ng college at na makahanap ng magandang trabaho. Yan lang po at maraming salamat at sana maraming salamat po sa mga manonood nito at sa mga previous pang aking video. Pakipanood po ninyo at paki-like and paki-like and subscribe na rin po ako. Ayun, and bye-bye and God bless hanggang sa muli. Bye! Paki-subscribe po ninyo ang munti kong channel. Bye! Bye! I love you all. Bye! God bless and bye-bye. Love you!